Nako, ito ho, at mukhang talagang hindi na po ipapatawag, no, ng prosecution panel. Ito hong si Colonel Raymond Lachica, yung itong dating head po ng security ni VP Sara Duterte. Sa ngayon ay patuloy na ang dami na hong mga nagsasalita. Unang-una na nagsalita itong kanilang lead prosecutor na si Congresswoman Jerbil Jinky Istro. Tapos nagsalita na rin si Congressman Benny Abante at ganyan din po si Congressman Joel Chua. So mamaya paparinig natin yung sa lead prosecutor. Pero dito ho, may binabanggit ho itong si Pastor Benny Abante, kongresista po, no? At na kung saan ay hindi na raw po kailangang ipatawag ng prosecution ito pong si Colonel Raymond Dante Lachica sa impeachment, kung sapat na raw po yung mga sagot at testimonya ng ni Gina Acosta, yung dating disbursing officer. So, wala na raw ho yan. At sinabi niya, hintayin muna. Kasi ang ginagawa ho mga kababayan, di ba, marami at lumalakas po yung panawagan. Kasi madalas ho na mabanggit ho yung pangalan ni Colonel Lachica, di ba, sa naging testimonya ni Gina Acosta. At yung pinakahuli ay ito hong assistant chief of staff ng OBP. Di po ba? Talagang ibig sabihin, mga kababayan, talagang si Colonel Lachica ang may kumbaga sana may tangan ho ng lahat ng susi, di ba? At yung kahapon yung si Lemuel Ortonio, di ba? Nagsalita rin na ang kanyang nababanggit lagi ay itong si Colonel Lachica. So bukod ho kay Pastor Benny Abante ay nagsalita na rin ito pong si Congressman Joel Chua na kung saan ay kanyang binabanggit na hindi na po kinakailangan na ipatawag ito hong si Colonel Lachica. Yun ho. Sabi ho kasi baka maging baka raw kasi masyado raw mapanganib At kung gagawin ho nilang hostile witness, ito pong si Colonel Lachica, mga kababayan. Pero ang binabanggit ho natin dito, ang akala ho ba natin ay ang kanilang hinahanap ay katotohanan, di po ba? Kasi di ba kaya ipinursige ito hong impeachment na ito laban po kay Vice Presidente Duterte, sabi talagang dapat na ibunyag ang katotohanan. Kumbaga sa isa ho ito sa magbibigay ng katotohanan. Ito hong si Colonel Lachica. Kumbaga sa puzzle, siya po ang bubuo ng buong kwento. Pero sabi ho ni Congressman Joel Chua, isa po sa mga House prosecutor, miyembro po ng prosecution panel, mukhang hindi raw po siya kumbinsido na kailangan pang ipatawag itong si Colonel Lachica sa impeachment trial dahil maaari umanong nitong guluhin. Baka guluhin lamang daw yung naihain ng salaysay hinggil sa confidential funds. Paano magugulo yun kung yun nga ho ang ang sabihin natin, yun po ang seselyo Para kung talagang kasi lahat po ng mga tanong kay Acosta at kay sa isa pang sa dating Chief of Staff, Assistant Chief of Staff, si Lemuel, ay lahat to itinuro kay Lachica. Hindi po ba? Bakit ho ganon? So maliwanag ho ang sabi ho, maliwanag na rin po ang kwento at ayon po sa mababatas ay isa ring konsiderasyon ang posibilidad na kasi maging hostile witness si Lachica at hindi umano tiyak kung ano ang kanyang sasabihin sa witness stand. Ayun, so matotal hindi nila kontrolado yung kanilang mga sasabihin. Pero bakit naman ho kung hindi kontrolado? Bakit nila inilista? Bilang mga testigo ho ng prosecution, ito pong si Colonel Lachica. Yun ho. So, nakakapagtaka ho mga kababayan dahil siyempre, marami po ang nagtatanong, ano ba ang kanilang ikinakatakot dito ho at kasi kung ang gusto ho ng prosecution
ay katotohanan. Lahat po yung taong bayan ay katotohanan. So, dito ho, magkakaroon po ng talagang kumpleto na kwento dito po kung sakaling makarating ito pong si Colonel Lachica. At bukod ho kay Colonel Lachica, mga kababayan, kung inyo pong matatandaan, ay hindi na rin po pinatawag, di ba, ng prosecution, yung kanilang tinatawag na hostile witness, yung Chief of Staff ni VP Sara Duterte, kung inyo matatandaan, yung si Yusek Zulaika Lopez, ayun, di ba? At yung kaugnay naman, yung isyong yung grave threats, di ba? So, dalawa na sila, si dating OBP Chief of Staff Zulaika Lopez at itong si Colonel Raymond Lachica. So, kasi yung kay Attorney Lopez, mga kababayan, di ba yung isa issue po ng grave threats, doon ho kasi makikita ho at napag-isip-isip po nila siguro, biglang manunumbalik po sa kaisipan ng tao o kaalaman. At maaaring yung iba naman hindi pa alam, hindi masyadong natutukan kung papaano yung nangyari ho sa kanya sa detention facility ng mababang kapulungan ng Kongreso na kung saan hating gabi ibabiyahe siya sa correctional. Siyempre kung ikaw ba naman bakit ka ibabiyahe ng alas 12 hating gabi? Pwede namang sa araw ho gawin yun, di ba? Madalian. Siyempre, matatakot ka. Baka meron sa'yong gagawin, di ba, na hindi mo inaasahan o maaaring manganib ang iyong buhay. So, yun po, at itinigil ho nila yung kanilang, yung kanilang yung balak ko na iharap itong si Attorney Zulaika Lopez bilang kanilang hostile witness o testigo ng, ng prosecution. Tapos, eto na naman ho, pangalawa, si Attorney Lachica, o si Colonel Lachica. Hindi na rin, mukhang hindi na. Ang dami nagkakaisa na ho. Marami ho nagsasabi na mula po sa prosecution panel na kung saan ay ayaw na nilang ipatawag. Pero lalo ho rito tuloy nagiging parang nagiging kapanapanabik at nagkakaroon po ng pagtataka ang publiko. Bakit nga ba? So, pangalawa na kasi ito, Attorney Zulaika Lopez, hindi pinatawag na dapat ipapatawag, tapos itong si Colonel Lachica. Ang sabi, sapat na raw po ang kwento. Pero mismong si Senate Impeachment Court Presiding Officer, Chis Escudero, nagtataka ho siya. Bakit hindi ipatawag? Kasi bukang bibig ho ng mga testigo, itong si Colonel Lachica. Yun ho, mga kababayan. Abangan ho natin at kung talagang magiging pinal na, kasi yung isa pa nilang spokesman, di ba, si dating Congressman Ace Barbers, binabanggit na mukhang hindi na po kailangan na ipatawag pa itong si Colonel Lachica dito po sa impeachment. Parang ang gusto nilang gawin, mangyari, yung depensa na lang ang magtawag, magpatawag dito po kay Colonel Lachica. Para siguro makikitanong-tanong na lang sila pagkatapos, hahanapan na lang butas, halimbawa, di ba, sa cross-examination, tapos pag nakakuha sila ng mga butas, tsaka nila, didiinan. Di po ba? So, ganun ho, mga kababayan. At, ewan ko lang ho. Pero ako sa aking pananaw, kung talagang ang intensyon ng prosecution ay ilabas po ang katotohanan sa likod po nito mga usaping ito, lalo na ho itong sa confidential funds, dapat ho siguro na iharap po ng prosecution. Kasi sila po ang nagbida ho dyan ang nagsabi na igagawin namin hostile witness, siguro parang binablap nila, at parang kung sa isang tingin, parang nakakatakot para kay Colonel Lachica. Na bakit ikaw pinatawag, hindi mo naman kakampiyon. Kaya lang dito, sa kabilang banda, mga kababayan, dahil sa hindi mo kakampi o hindi mo kaalyado, kasi hostile witness nasa kalaban ito pero parang gusto mong diinan, nga lang, kaya lang hindi mo kontrol kasi totoo naman na kapag pagtestigo mo, pwede mo munang kausapin, makokontrol mo, ito mga posibleng tanong ito mga, ano ba sagot mo dyan? Ako mali yan, ito dapat lang ganitong sagot. So, pwedeng makontrol, di ba, pag sariling testigo. Pero pag hostile witness, wala ho. Kasi pwede nga kausapin niya ng depense. Colonel,
ikaw pala hostile witness ka ng ng prosecution. Ito sigurado mga pwedeng tanong. Ano ba mga tanong mo? So pwede rin na magano, di ba? Makakausap po ng depensa. So siguro baka nakapag-isip-isip itong prosecution, nako baka mabutasan tayo rito at lalong humina kasi nakaraan sa grave threats mahina na ho eh. Talagang wala ho yung mga ipinalabas ho noon, mga lumabas na ho sa social media, di ba? Sa Facebook, sa YouTube, yung pagbabanta ni VP Sara Duterte. At doon ang parang napatunayan lang ho doon, mga kababayan, ay nailabas, kinumpirma ho ng NBI na legit yung video na lumabas, yung na live stream mo sa Facebook at lumabas po sa YouTube. Yun lang ho ang napatunayan na lehitimo. Pero hindi mo naman kailangan patunayan. Bakit ho? Hindi naman itinatanggi ng kampo ni BP Sara na fake news yan o hindi totoo yang umere na yan na press con, di ba? At yung sinasabing pagbabanta. So hindi naman Tapos ngayon ho, mga kababayan, dito ho sa confidential funds, may binabanggit nga na nakusan bakit parang pinagtuunan ng pansin mula po sa pag-withdraw sa bangko tapos hanggang sa maihatid, hindi naman kini-question ng kampo ni BP Sara na hindi totoo. Hindi yan totoo na nag-withdraw kami. Wala naman hong ganun bibigyan ko yan ng sample. Maganda ho itong binabanggit ni Attorney Jude Roy. Dati ho itong nagsilbing abogado sa depensa ni dating Chief Justice Renato Corona. Kanyang pinapaliwanag na nagtataka siya bakit isinama niya pa ng prosecution itong issue dito sa sa pag-withdraw ng pera tapos dinala sa opisina kung ano man, hindi naman tinututulan ng kampo ni BP Sara na nag-withdraw sila ng pera, ng cash. Di po ba? Ito, panoorin niyo lang ho ito mga kababayan para makadagdag lang ho ito sa ating kaalaman. Itong si Attorney Jude Roy. They took I think a whole week to get through that portion. Okay? Do you think that was a fair amount of time to spend? Wait a minute. Sige. We get back now to Acosta, the disbursing officer. This is supposed to be the second part, right? After the cash was taken, what did the OVP now do with it? In between they had the COA auditors. Yes. Who were explaining that there were problems, we were asking for explanations, etc., etc. And finally, Acosta comes and says, in the end, well, I was told to give it to La Chica, and I was told by VP Sara. Now, what's interesting, Karen, and what we seem to forget about is that all of this was previously heard in the House Committee. All right. Now, my question is, or what bothered me really was, why did we spend so much time figuring out how the money got from the counter of Land Bank into the vehicle of the DepEd or the OVP, and who was driving the vehicle? I mean, what's the big deal? And on that point, there was also a considerable amount of time spent on this AI-generated image behind your back of 125 million pesos in cash. Looks like. This is disputed. Kasi sabi baka hindi accurate yan. Yes, correct. And, nobody seems to know how high ba is 125, how wide, how heavy. But does it really matter? And what about the times? Importante ba yun? Yun nga. So, para saan nga yan? Na meron pang AI-generated image of what 125 million in cash looks like. Pati ito, pinapakita during the trial, yung bundles of cash supposedly. And tinanong din kung anong klaseng bag ang ginamit na para paglagyan ng pera. But what is the relevance of that legally? Alam mo, Karen, legally is very little. Maliit lang ang relevance niyan unless we're saying na ang sasakyan nila bisikleta. So paano mo kinarga yun? But hindi naman dinidispute na tinanggap yung 125. Yes, oo. Hindi naman pinagtatalunan na winidraw yung 125. There is no argument that it was in cash. What confounds me is why we had to go through all of that. Yeah. And I'll tell you, Karen. Yun po, ang pahayag ni Attorney
Judroy, nagtataka lang naman siya. Ito, abogado, nagulat lang siya. Yung mga hindi na kinakailangan ay nabibigyan ho ng focus ng pansin ng diin ng prosecution. Samantalang yung iba, ito ngayon, dapat ho talagang diinan sana at kung maipalabaso at makaharap sa pagdinig sa impeachment trial, itong si Kernel Lachica, magkakaroon po ng linaw. Diba? O ano mga pinagsasabi nitong si Gina Acosta at si Lemuel Ordoño, na kung saan ay si Kernel Lachica ang tinuturo na parang siya na po ang lahat ng mga siwa sa perang ito, sa confidential funds, at siya na rin lahat, no? Hindi natin malaman kung ano ba, kung paano ang proseso, sistema ang ginawa niya dito po sa perang ito. So yung kay sa lead prosecutor, mga kababayan, may binabanggit ito si Congresswoman Jerby Luistro, na bagamat siya personal niya raw tutol siya. Dito na ipaharap pa itong si Kernel Lachica, pero pag-uusapan pa raw ng buong panel. Ito, panoorin ho natin itong si Congresswoman Jerby Luistro sa kanyang pahayag. I will be very honest with you. I am more inclined not to present Lachica and Nolasco. My position is simple. May misuse na ba nung sinabi ni Gina Acosta na tinurn over niya the entire amount to the security officer who is a non-accountable officer? May misappropriation na ba? May irregular liquidation na ba? For me, maliwanag na ang naging testimonya ni Gina Acosta. We are just waiting for the testimony of Edward Fajarda with respect to the confidential fund of the Department of Education, no? Kasi si Gina Acosta sa OVP yan, na CF. Si Edward Fajarda ang para naman sa SDO ng confidential fund ng DepEd, no? But this is just my personal position. Yan po ang pahayag ni Congresswoman Luistro. So, sa kanyang personal, hindi na ho siya pabor. So, lumilitaw ho, si Congressman Abante, ayaw. Si Congressman Joel Chua, ayaw. Si dating Congressman Ace Barbers, na isa po sa mga spokesman ng prosecution, ayaw din ho. Itong siyempre, yung lead prosecutor, kumbaga siyang pinaka-hepe ng prosecution panel, ayaw niya ho, personal. So matotal ho, mga kababayan, mukhang talagang hindi na po maipatatawag itong si Kernel Lachica. Bagamat siyempre mag-iiwan ng tanong, bakit ganon? Sabi raw ho ng prosecution, hindi, sapat na yung kay Gina Acosta. Pero ang publiko, dapat, kumbaga gusto malinawa, di ba? Malinawan kasi gusto natin katotohanan. Dapat ilabas lahat, itodo natin ang katotohanan, di po ba? Kayo ho, ano masasabi niyo rito sa ating pinag-uusapan ngayon? Bakit? Ano ba na kayo? Anong nakikita niyong dahilan? Yung tunay na dahilan, o sa inyong pong pananaw, kung bakit ayaw hong daluhin pa ng prosecution panel yung kanilang naunang sinasabing hostile witness na si Kernel Lachica, na dating hepe po ng security ni VP Sara Duterte dyan po sa Office of the Vice President. Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at sa mga nakikita ko lang ho, marami ho nanonood sa atin, hindi po nagsusubscribe. Pakisubscribe na po. At pakiusap na po. At siyempre sa mga bago lang po sa ating channel, para pakilike din at share. At sundan niyo rin po yung aking Facebook page, Ka Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.